Naging mainit nga na usapin ng kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Isang nakakagulat na pahayag ang nilabas ng isang mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines or AFP matapos patunayan ng umano'y kabalbalan at katiwalian ni na Pangulong Kuting ng Norte Jr. at ng unang ginang na si Liza Mags. Sa isang lihim na pagtitipon, sinabi ng isang Army Colonel na dapat nang bigyan ng pinakamabigat na parusang mag-asawa dahil sa umano'y pandarambong at pang-aabuso sa kapangyarihan. Bitayin na sa mga salarin, sigaw ng opisyal na isang nagdulot ng masidhing emosyon sa hanay ng mga sundalo. Ayon sa ulat, nagkakaisa ng maraming miyembro ng AFP sa panawagan na pabagsakin ng administrasyon ni Kuting bilang tugon sa mga aligasyon ng korupsyon at pagkasira ng tiwala ng taong bayan. Dagdag pa rito, inalabis na rin na umano'y malalakas na ebidensya na magpapatunay sa mga irregularidad sa paggamit ng pondo ng gobyerno na nag-ugat sa malaking proyekto at mga illegal na transaksyon. Ang mga dokumentong ito ay ayon sa mga insider ay maaaring magtulak sa malawakang protesta at pagkilos mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Samantala, ang kampo ni na Presidente Kuting at unang ginang Liza Mags ay nananatiling tahimik sa gitna ng iskandalong ito. Gayunpaman, hindi na sinabi nilang malapit sa palasyo na nagkakaroon na ng tensyon sa loob ng administrasyon at may mga ulat na ilang opisyal ang nagbitiw na sa kanilang mga posisyon. Ang Armed Forces of the Philippines na itinuturing na haligi ng seguridad ng bansa ay tila nagiging instrumento ng pagbabago laban sa tiwaling pamamahala. Habang tumitindi ang galit ng mga sundalo at mamamayan, nananatiling tanong, magiging daan ba ito sa isang bagong liderato o hahantong sa mas malalim na krisis ang bansa? Well, para nga sa kabuuang detalye, panoorin natin ang buong video at kung hindi ka pa naman nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At huwag rin pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Pag-usapan natin ngayon ang isang Philippine Army Colonel na matapang na sumasalungat, nagsasalita na laban kay Kuting ng Norte. Natutuwa ako dahil tatlo na kami. Captain Dado, ako at ito, Army Colonel na ito. Okay. Bago ko talakayin yan, gusto ko manang i-advertise ang aking backup channel, The General's Viewpoint. Ang link ng channel na ito nasa description box ng video na ito. Paki-click lang and subscribe para in case na magurgor ni Smags ang ating General's Opinion, itong active channel natin yan, at least meron tayong pupuntahan. Ituloy natin ang pagbatikos, pagpuna, pag-iingay sa hindi magandang ginagawa ng administrasyong ito. Okay, salamat sa inyong pag-subscribe. Ito, si retired Army Colonel Segundo Mitran. Nakasama ko yan sa Mindoro. Warrior talaga ito dahil nakakatawa yung kwento ng buhay niya. 14 years old pa lang siya. Sabi niya, Boy Scout pa lang. Lumaban na. Yung as in laban. Kasi taga Mindanao ito, Maguindanao or Cotabato. 1970s, panahon ito ng MNLF, kalakasan pa ng gulo sa Mindanao, yung Muslim secessionist problem. Ano siya, TIG, alalay, striker ng mga special forces. Doon siya sa detachment, siya ang TIG Loto, TIG Ige, blah. Inatake ng mga rebelde ang detachment. May armas. Binigay sa kanya yung armas. Laban yan. 14 years old na. Nakakabilib talaga itong si Colonel Mitran. Tauhan ito ni General Palparan. Nag-serve siya ng matagal kay General Palparan. Kaya saludo matapang ito. Siya ang isa sa mga testigo ni General Palparan sa korte. Kaya lang nakulangan tayo ng kaya yun. Nakulong si General Palparan. So please, subscribe. Colonel Mitran TV. Yung link
YouTube channel ni Colonel Mitran TV. Ilagay ko rin sa description box ko. I-subscribe naman. Baguhan pa lang siya, 6,000 pa lang ang kanyang subscribers. Pasikatin natin ito. Para tatlo kami, oh. Captain Dado, Sir Dado. Sobra pa sa general ito, Captain General Dado, General Macanas, Colonel Mitran, sino pa? Sana may susunod pa. Dumarami na ang boses natin galing sa mga retired military personnel. Okay, i-share ko sa inyo ang pinaka-latest vlog ni Colonel Mitran. Papakinggan ninyo. Ang ganda yung kanyang mga punto la vista. Kumusta ang mga kababayang Pilipino? Ano ba ang pupuntuhan natin ngayon? So ang nakita ko dito na pupuntuhan natin ay patungkol sa mga opinion natin, opinion ko o observation ng iba sa mga nangyayari sa Pilipinas. So yan ang pupuntuhan natin ngayon. Kasi parang kakaiba ngayon eh. Sa mga maraming administrasyon dumaan, iba ngayon. Iba. Ano bang pulso ninyo? Naramdaman nyo ba yun? Ano? Ako naramdaman ko. May pangulo ba tayo? Ano? May pangulo ba tayo? O mayroon talaga siyang kumpiyansa sa kanyang sarili dahil yung gumagawa ngayon na kumikilos laban sa kanya, ang alam niya ay kakampi niya pa ang taong bayan. Ang masaklap nito, baka pagising niya, hindi na siya pangulo. So, sino ang sinisisi natin dito? Ang pangulo? Ang mga advisor niya? Ang mga nakapaligid sa kanya? O ang Pilipino? Ako, sa totoo lang, sa aking opinion bilang isang naging sundalo mula sa pagka-Boy Scout na ako'y sumabak na sa gera sa edad kong 14, naging sundalo ako at naging sarento at naging officer sa Armed Forces. Kung itutotal ko yan mula 1974 up to 2014, ako nag-retired sa Armed Forces. So, mahaba yung aking mga karanasan. Mahaba ang karanasan ko patungkol sa military at saka sa gobyerno. At saka, especially on security. Ngayon naramdaman ko parang iba eh. Ibang tunog. Para bang mayroon akong narinig na isang vlogger, na babae. Sabi niya, nakikita ba tayo ng ating Pangulo? Nalalaman na ba ng ating Pangulo ang nangyayari sa atin? Parang hindi tayo nakikita niya, nararamdaman, parang hindi natin nararamdaman yun. Sa sinabi ng isang vlogger na yun, oo nga, sabi ko sa isip ko, parang wala tayong nararamdaman na naramdaman ng Pangulo na naghihirap ang Pilipino kung may nangyaring problema na umiikot sa ating bansa. Ito na ngayon kapwa vloggers na si Captain Enrique at saka si General Macanas ay meron na silang umiikot na withdrawal of support. No comment ako doon. Kasi ang sama ng loob ng ating kababayang Pilipino, hindi lang yung dalawa, parang hindi nila nararamdaman. So, ang tanong ko dito, sino ang may kasalanan? Ng ating Pangulo? O ang kanyang mga advisor na nakapaligid sa kanya? Nasabihan ba siya? Alam niya ba? Ano ba? May ginagawa ba siyang action? O wala siyang pakialam? Yun yung tinatanong natin sa sarili natin. Tingnan mo parang hindi niya naramdaman ang problema ng bansa. Ang problema ng mga kababayan natin. So, doon sa mga opinion ng aking MUP vloggers, wala akong kontra doon eh. Kasi, totoo yung mga issue nila. Kahit na rin si Maharlika. Although nakikita ko yung Maharlika, may mga personal, pero totoo yung mga sinasabi niya.
So, yan yung ating pag-uusapan ngayon. Kung ang dalawa, sabi nga ng mga nababasa ko sa comment, para bang hindi lang kasi nabigyan ng kindi. Ano? May isa pa rin na related rin. Hindi lang kasi nakakuha ng posisyon. Kaya kumikilos yung mga ungas na yan na tatlong vloggers ng Minion personnel. Sa dalawa, hindi ko kayang sagutin kasi hindi naman yun pag-iisip ko sa kanila. Sa akin, kaya ko sagutin ng sarili ko. Nagsimula ako maging vloggers mula sa 2020. Mula nung pinagluluko yung mga kababayan mahirap, yung mga ayuda hindi nabibigyan. Doon ako nagsimula, tapos nasundan sa korupsyon sa aming pensyon. Napakalaking release ng ating Pangulong Duterte, sa mga pensioner, sa mga minimum personnel. Almost nga na pamigay na nga. Kaya yung susunod administrasyon, wala na maibigay. Nag-iipon para ibigay. Ano? So, gano'n na nangyari. So, ibig sabihin, inalagaan ng dating Pangulong Duterte ang Pilipino. Pero most especially sa mga kabaro namin. Ano? So, iyan ang nakita ko, na para sa aking opinion, ang nakikita ko dyan na nangyayari, ang topic kasi natin, hindi nabigyan ng kindi. Wala akong pangarap pumasok ng politika, wala akong pangarap na pumasok ng gobyerno. Pero meron ako in-apply na sa gobyerno, isa lang. Kasi marami nag-invite sa akin ng mga ibang ahensya ng gobyerno. Sabi ko, hindi, wala akong alam dyan. At saka hindi ko gusto yan. At saka wala challenge dyan. Ang gusto kong posisyonan, yung Director for Complaint Center, yung sa Malacanang Action Center. Why? Kasi marami ako experience sa Malacanang Action Center. Pinagalitan ko na nga yung mga director o mga personnel dyan. Sabi ko, kung hindi nyo kaya dyan sa Malacanang Action Center, panahon ng Duterte ito palitan ko kayo. Pwede ba nyo sabihin sa akin, kasi sir, hindi sumasagot yung mga ahensya ng gobyerno. Bakit ikaw ba nag-utos na? Hindi, di ba ang Pangulo? Dapat sumunod sila. Wala palang pangil rin yung Malacanang Center eh. Sa totoo lang, walang pangil. Kung may pangil man, hindi talaga maximum na to the maximum ang power. Kung sino lang kaya. Ganun yung Malacanang. Now, sa Anti-Retive Authority, no comment pa ako kasi waiting kami sa Anti-Retive Authority kung anong pangil ang Anti-Retive Authority na pinaimbestigahan namin yung Pension Graduate Management Center ng under ng Armed Forces of the Philippines. 4.9 billion ang hinanap ko at alam naman natin na amenable ang PGMC na mayroong pera na sa kanila. Nahirapan lang daw sila mag-release kasi fake daw yung mga byuda or other pensioner. Alam pala nilang fake, bakit nagpipensyon pa yung mga byuda? Yun ang malaking tanong ko sa kanila, hindi nila ako nasagot doon. Other discussion sa kanila lang, kasi ang tanong ko lang fake pala, alam nyo palang fake, bakit pinagpipensyon nyo pa? Di pinapahaba nyo yung ang pagbabaw sa gobyerno at pagbabayarin nyo. Hindi ba ka-inutile, incompetent tayo sa trabaho natin? Parang sinabi niya na incompetent tayo sa trabaho. So, I'm talking doon sa PGMC, napunta tayo doon kasi ang pinag-usapan kasi natin dito, ang nangyayari sa bansa. So, nabanggit ko lang yung pension ng Minion personnel na sa dami ng inililis ng ating Pangulo, hindi na namin ma-account. Ayun, pinagnanakaw ng mga ang tawag dito, mga kawatan na lang. Hindi naman siguro kawatan, pero asan yung pera? Hindi nyo binibigay. 7 years na. 2017, nirelease ang pundo. Tapos 2004 na ngayon, hindi bibigay lahat ng pera na yan. Bakit? Anong dahilan? Bakit yung 14 billion na-release yung kagad ng less than 1 year? Itong 4 billion, hindi nyo ma-release. Almost 7 years na. Nako, mahirap sagutin. So, balik tayo ngayon sa sinasabi kong may mga agenda. Yung dalawa hindi ko kaya sagutin. Ang agenda ko, tulungan ang mga kababayan natin na niloloko ng gobyerno.
At sa sitwasyon na umiikot na signature campaign to withdraw withdrawal of support sa ating Pangulo at doon na sila mag-support sa ating Vice President, no comment ako dyan. Kasi karapatan nila yan. Opinion nila yan. Respetuhin natin. Anong opinion nila? So, no comment ako dyan. Pero ako, ang akin lang ay tama. So, meaning, nasa neutral ground pa rin ako. Tinitingnan ko kung alin ang gusto ng mamamayang Pilipino. Ngayon, kung hindi pa kumilos ang Pangulo, halimbawa, ang senador, ang mga Senate, mag-conduct sila ng Senate inquiry. Ano ang dahilan, punot dulo ng problema ng bansa? Diyan sa mga signature campaign. Sa Congress, ganun din. Nanawagan ako sa Congress and Senate. Lower in affair. Nanawagan ako, mga sir, ma'am, please conduct Congress inquiry or Senate inquiry regarding on the situation of withdrawal of support of how many Filipinos na kumikilos na ngayon. Bakit hindi nyo tingnan yan? Kapartido kayo ni Presidente Marcos. Bakit hindi nyo gawin yan? Tingnan nyo. Hinayaan nyo lang. So, kung may mangyari man yan na pagising nyo, iba na ang presidente, ay kasalanan nyo ng mga nasa grupo kayo. Natutulog kayo. Natutulog kayo. Kumilos na kayo. Habang maaga pa. At para malaman natin ang totoo, ano ba ang problema natin sa bansa? Mga sinasabi may itong 2004 annual budget natin, napakalaki daw at may kinuha ang ating Pangulo. Ang tanong ko, ngayon lang ba nangyayari yan? Kung ngayon nga lang nangyayari yan, ay talagang against rin ako dyan. Kung ngayon lang nangyayari, o baka naman sa sistema na yan, katulad sa Congress, sistema na yan eh. Ngayon lang medyo lumitaw kasi nagkamali ng action ni Speaker Romualdez, Pero ang punot dulo nito, dalawa lang. Dalawa lang punot dulo problema ng ating bansa. Ang ating First Lady at ang ating Speaker. Siyempre naman, tayo, binoto natin si Bongbong Marcos, iba nagpapatakbo ng Pilipinas. Ay, Diyos ko. Anong klase yan? So, parang sa pamilya ba, pag ang namumuno at pinakialaman, masisira ang diskarte. Ngayon, nasira na nga, nagkagulo. Sana, kung pwede nga palitan yung First Lady, i-Senate inquiry lang palitan. Pero yung Speaker of the House, dapat palitan na yan para yung umiikot na problema sa bansa manahimik o baka mahinto pa at magkaroon ng mga reshuffling o reshuffle ng mga personnel o ng mga, mga key officer in the government. Siguro palagay ko magbabago dahil ang naramdaman ko para pinapaikot lang si ang ating Pangulong Bongbong Marcos ng mga ina-appoint niya. Ay, hindi pala siya nag-appoint. Sino nga ba nag-appoint yan? Ang problema, pag in-appoint mo, magkano ba ibalik? sa kanila, another discussion yan, Kaya yung sinabi ni Marlica, totoo yun. At totoo yung sinabi ni Marlica kasi ako mismo nakarinig yan. Nung ina-appoint, umatras. Okay. So much for that. Salamat. Sana sa inyong foreign policy, maging katulad kayo ng tatay ninyo. Na very, kung ano itong inutos, that's it. At yung nakikinig kasi, sir, si late Ambassador Encomienda, kakilala ko, he actually vouched for your father. Ang sabi niya sa akin, you know what, the Marcos Sr., he's very good president because he even listens to junior mga junior na mga officials. So, imbis na cabinet lang, yung sasabihin daw sa kanya, what do you think? Na, humihingi ng very new, parang he's open to ideas, etc. Ideas, yeah.
Oo, sabi ito pang pagkasabi sa kanya, sana hindi rin kayo makatulad nung panahon ni Duterte. Na yung foreign policy niya, ito yung foreign policy niya, pero yung mga tao, paiba-iba yung ginagawa. Yes. And this is what Bongbong told me. Ganyan lang siya, ganyan. And then, dumighay siya ng malalim. Sabi niya, you know what, why? Na bakit daw gano'n, na paiba-iba, na ganito yung utos ng presidente, paiba-iba. Tapos sabi ko, why? Money. Sabi niya, money. Ngayon, ako naman parang, and then, ako naman kasi, that's not what I was, call me naive, no? Well, naive, alam ko na mga kamunduhan sa mundo. Pero kasi, parang that's not what I expect from someone who is running for idealism, for whatever. And I felt bad. Kasi I was expecting him to say na, yes, sisiguraduhin natin. Yeah. Kasi yun ang dapat. Kumbaga walang substance yung mga sagot niya sa'yo. Sabi niya sa akin, because of money, kaya daw ganon. Ako naman parang, yeah, I know that. Pero may sana. Ano gagawin mo? Diba? Ano gagawin mo pag naging presidente ka na? Yes. And then I went, and then nandun pa sila gathering, I went up immediately. I excused myself. I slept, and then the next day, I left that compound feeling so, parang, ano ba to? Parang, bakit ganun pinag-uusapan? Parang where is this place going? Marami pang iba. I was there, the first night, I was only there, Lisa and RJ. Kaya nga sabi ko, alam ko na yung makikipag-ano sila si CPP-NPA because Lisa was there telling us some of the plans. That Lisa, sabi ni Lisa, na siya na yung nagpinag-handle ni Bongbong na, okay, alam mo, anuhin mo na lahat ng mga bureaucracies, pag-aralan mo, ganyan, etc. So she was that involved. And then she told us na, Bongbong even told her na to connect with the CPP-NPA. Oh my God. And then I thought it was because of unity, and during and basta marami pa silang meron pa nga siya sinabi sa foreign policy na merong ginawang botched na tong mga tao ni Duterte na hindi alam ni Duterte, tapos nung nalaman ni Duterte, sinabihan niya yung mga tao niya, oy, alam ko yung ginagawa ninyo nung nalaman ni Duterte. So I thought na, okay, this is good. Kaya nga itong si RJ, we left that conversation. Ito pagkasabi niya sa akin, alam mo na ang magagawa mo for Philippine foreign policy. Ganyan ang pagkasabi niya sa akin. Kasi nga, truth to be told, they hired me to be a consultant on South China Sea and foreign policy. And I have all the evidence there. I even have my conversations with Lisa in my other phone. Yeah. Kung hindi na ako mawa-wiretap, kasi pa to yun, sa Pilipinas kasi nangyari yung conversation na to. So that's it. So, kaya nga na, I don't know who these people are. Kung paano si Maharlika kasi, coming from more a personal level, and then, yun yung ugat niya, personal, and then, hindi na kayo para sa pagbabago. And, by stating right now na inatasan ni Bongbong Marcos, ni anak ng diktador, okay? Si Lisa na makipag-connect sa CPP-NPA. So nag-match, nagtumama yung sinabi sa akin ng mga informanti ko na yung mga CPP-NPA, they will use it, for their own good. Like, yung kung magkaroon ng pag-aalsa ang mga taong bayan. Kaya isa yun sa mga vlog ko na kinakausap na nila. Kaya if you notice mga kababayan, may nag-aalsa ba ngayon na katulad ng dati? Wala. Panahon ni Noynoy, kahit papaano may mga daming umaalsa. Ni Pangulong Duterte, ang dami. When I see alsa, yung nasa kalsada na nag-iingay. So, coming from your statement ngayon, Sas, confirmed yung mga information na nakarating sa akin na talagang nakikipag-ex-deal sila dito sa mga makakaliwang grupo. Kaya no wonder na itong mga makakaliwang grupo sa Congress ay
kaano nila Martin Romualdez. Kasi the agenda is for them to stay in power. Well, ano pa nga ba, no? What exactly is going to happen? 'Di ba? Saka, my God, for lahat ng even Duterte we criticized during his time. Yeah, Nilusog that's true. din kami ng mga super fans ni Duterte kasi yun talagang audience ni Moki talaga yung super fans ni Duterte. Diba? Si Direk Daryl nakikinig. Diba? Daryl. Oo, pero yun na nga, ang inaano ko is that's the story. Ngayon, meron silang sariling story. Ilabas nila yung sariling story nila. Magma-match kami, magbabangayan kami ng story. Pero yun na nga, no? You have to understand what's going on right now in the Philippines. Bakit ang nagki-criticize sa kanila ay ang kanilang mga supporters at hindi ang mainstream media na for the longest time ay binaboy sila? Correct. Bakit tahimik ang mainstream media? Isipin nyo nga yan, sino ba ang mga pinapangalanan doon ng mainstream media na sinasabi nilang binabayaran ni Bongbong Marcos para magpakalat ng fake news? Hindi ba itong mga nakikita nyo ngayon? Yeah. Si Maharlika, ako. Pinagbintangan tayo. Sabi ng mainstream media, bayaran tayo ni Marcos. True. And now, asan sila? O asan sila ngayon? Asan sila ngayon? Bakit wala silang mailabas? But ayaw ngayon nilang magsalita. Dahil ang totoo niyan, kinukuha nila ang lahat ng mga feeling nilang kinuha sa kanila. Kasama na dyan ang GMA7. Oh, hindi ba yan GMA7? Meron sila dyang share ata or whatever. Yung ABS-CBN, sinong bumili? Sinong bumili? Sir Romualdez. Yeah. So, wala na yung mga mainstream media na dating sabi ko nga na nagsasalita na diktador, anak ng diktador, magnanakaw. Wala na. So, tayo na ngayon na supporters nila na itinaya nga like ako, tinaya talaga ang time, pera, buhay, 'di ba? Kasi hindi una personal kasi nakita ko personal yung ang nararamdaman ko kasi personal kong nakita kung paano nila imaltrato yung mga taong supporters nila. So, so I'm glad na yung lahat yung karamihan sa mga sinasabi ko dito na vouch mo or na pag-match natin na even beforehand, may ganun na palang kwentuhan na na magdinegosyo sila. Di ba? Magdinegosyo, narinig mo mismo, first-hand information, you were there, na magnegosyo sila hindi mo narinig na dapat yung meeting na yun, is ganito. Nako, kapag nasa pwesto na tayo, ayusin natin ang mga problema ng bayan, bigyan natin ng trabaho ang mga tao, ang mga OFW, alagaan natin. Pero ang kanilang pinag-uusapan, magnegosyo tayo. Yung unang pinag-usapan namin doon, wala kaming pinag-usapan about reform, wala kaming yun na parang this is my only regret in my life, Inang, to be honest. And para diba sinabi ko sa iyo yan. Nasabi ko na I don't really expect na mapatawad ako ng mga Pilipino na naging kasangkapan ako sa dito kay Bongbong, no? I'm gonna say Marcos because I still have respect for the Apolacay. At least that one did something. No, but this is like, who is this person? Paiba-iba ka. Hindi naman ikaw yung sinuportahan namin nung election. Kita mo yung mga supporters niya. Ba't hindi nyo makapagbigay ng argumento bakit ibang-iba yung pagmumukha nito at pag-ugali nito nila ngayon kaysa nung election? Wala kayong maibibigay because mahirap i-defend yan. Yeah. Diba? So, yun nga, hindi nila, ang bottom line dito is talagang binudol tayo. Yeah. Binudol talaga lahat ng Pilipino. At binudol, ikaw for sure, alam mo rin yung tungkol sa pagpakamatay ng PSG. For sure, nakarating din sa yung mga ganyang information. Hello, di ba nagkwentuhan nga tayo dyan na magkaiba ang source natin? Yeah.
Imagine nyo mga kababayan, nagchichikahan kami nito, ay alam mo ba, na ganito, tapos, ayun, na may nagpakamatay na PSG dahil binulyawan ni Lisa. So ano pa inaantay ng taong bayan? Kailangan pa ba natin to ipagpapatuloy? Unti-unti tayong kinugurgor? Ito, unang-una na kami, hindi pa man literally, but I hope not. Nag-iingat naman tayo sa, di ba? Yung mga Facebook namin, pinagtitegi na nila. Tuloy-tuloy na yun eh. Siyempre, una, titigin muna nila yung platform mo, no? Para wala kang maging ano. Pero ako naman kasi, no, ang sabi ko is, ako'y naniniwala, kung oras mo na ay oras mo na. Pareho Hindi ka, tayo. pero ako naman kasi, Inang, lahat ng gusto kong sabihin ay naipahayag ko na. Okay? So, yung mga gustong mag-recontent, i-recontent ninyo. True. Huwag kayong matakot. Kasi, sabi ko, you know, lahat ng ideas na gusto kong i-ano ko na for the 6 years at ayaw aminin man nila o hindi ni Bongbong Marcos at ng kanyang asawa na yung foreign policy niya yon ay hindi ito yung bebenta kung hindi ako yung nagpo-promote. Yeah. Diba? Parang ako talaga na parang hindi ako mukhang pera. Dahil kung ako'y mukhang pera, tinanggap ko na yung offer ni Lisa Marcos na condominium. Nandito kami. Meron akong, pakita ko nga. Pakita mo nga. Basahin mo. Ito Sandali, tanggalin ko nga yung, pwede ko bang tanggalin yung blur? Ikaw ba kailangan magtanggal ng blur? Hindi, ikaw. Paano ikaw ba yan, sa'yo yan, yung blur. Okay. Sa'yo yata yan, no? Sa'yo yung control. Ayan. This is Viber. Ang sabi ng hitad. So, ito para makita nyo yung, ay, nakikita pa. Para ang liwanag masyado. Inaan mo kaya yung lighting. Yan. Adjust mo lang. Yan, adjust mo lang. Galaw-galaw mo. Kanina nakita na eh. Bakit? Ano bang maliwanag yung ano ko? Baka yung phone mo. Sige, hinaan mo. Brightness level. Ayan. Or ina-night mode ko. Night mode. Yeah, sige. Oo. Dark mode. Diba? Sabihin ko nga. May nagtatanong saan daw ba yung condo? Okay. Na in-offer. Sabihin ko. Ito. Ayan, pakita sa inyo. Okay. So, ito, papakita ko muna sa inyo, no? This is like my message. Ang tawag kasi dyan is Tabuts, no? Tabuts. Tawag dyan. So, ito, kita nyo yan, that's, anong date yan? February 16, 22. 28? January 28 ba? So, ito, ayan, may pinadala sa akin. So, ang pinadala niya, PDF, nung sending you Commissioner Imy's letter, which pretty much puts G in her place. Si G is Guanzon. COMA also informed GMA7 through Joseph Morong that she will air her letter to GMA7 later. Sabi ko, ang baboy ni Guanzon. Ha. So, that's Lisa Marcos. Okay? Gusto niyo pa pakita yung, hindi pwede pa pakita yung number. Gusto mo i-verify mo yung number kung pareho tayo? Akin na. Anong ending na lang? Ending. Okay. Ang ending sa akin ay 492. 492? Teka. Para pagtunayan natin sa mga palangga. Okay? 492. Teka. Yeah, 492. 5492. Ayan, pakita natin. Tatakpan ko lang yung ano. Tatakpan lang natin. Takpan na natin yung ano, ayan. 492. Ayan, nakita niyo palangga. So, legit yung pinag-uusapan namin ni Sasli. Pareho pa tayo ng picture. Ayan. Ay, hindi, siya yan eh. Account niya yan eh, kaya yan. Sa WhatsApp to. Dito kami nag-uusap. Ayan, pakita sa taong bayan. Ayan. 492, 5492. Ayan pareho pa tayo ng picture. Pakita mo, sabay natin, girl. Takpan mo lang yung whole number. Pareho pa ng picture. Pareho ng picture. So yan mga kababayan.
Okay? For Ayan o, 492. ayan. So ngayon, papakita ko sa inyo kasi nga, alam mo yung, ang pinaka-ayoko kasi is, yung gagaguhin mo ko. Alam mo True. yun, na parang, nung lumabas ako, ang una yung pina-attack sa akin, hindi ako expert, kinuha nyo nga akong consultant ng By the foreign way, policy. nabanggit mo si Rowena Guanzon yan. Friend na natin ngayon yan. Oo. Ito pa So, ayan pa kita nyo pa can I call? May ganyan pa siya. Saan talaga Can I tumatawag? call? Tapos, meron pa akong advice. Sabi ko pa, please kindly tell na yung some of your subordinates na wag masyadong mayabang, be magnanimous. Ito na pakita natin sa kanila para magmas. Ayan yung mga message sa amin, palangga, Ayan, mga message niya sa amin. Nagsisend siya ng video niya. Ano mo yun? Ayan pa, will do sas. Why? What happened? Who made yabang? Sabi ko pa, yung statement ni Vic na biased si Jessica Soho kaya hindi umattend si BBM. Okay, sabi niya, ganyan. Sabi ko, wag masyadong bira-bira. May ganyan pa ako nung ano ni who's this? Boy Abunda. Sabi ko sa kanya, Tabutes, your husband is such a class act. Sabi niya, Nax. Sabi ko, galing. Basahin mo yung sinabi niya ni Lisa. I think he used some of your info when it came to the query about the Scarborough issue. Diba? So, pinakikinggan ka. Kasi nga, consultant nga ako ng foreign policy. Hinahir ka nila. Ano yan? 2022, February, please forward to BBM regarding Quad. I already sent it to him just for enforcement at baka di po niya matanggap. On Prof. Carlos' question, Prof. Carlos, if the Quad were, Pero bibigyan ko kayo ng context. This is already after nung debate noong first SMNI. Kasi di ba nagtanong siya ng Quad. About this is already after. To be fair to them na hindi ito before ng debate. This is already after ng debate. Pero may nagtatanong. Alam mo ba na mayroong script before that SMNI SMNI? Yung sa amin wala. Yung sa D-Probe wala. Ako, as far as I'm concerned, wala ako. I never talked to them. They never even know me. Sa part mo. They didn't even know that I would be there. Okay. RJ didn't even know. They only knew that I would be there a day before. Nung in-announce na ng SMNI that I would be one of the panelists. Okay. So, ayan, clear on that part. Anong date na nito? 2022 na yan. April 13. 5-9. Anong sinesend niya sa'yo dyan? Malabo. Ayan yun. Yan na yung kondo. Oo. Na ino-offer sa'yo. Oh my goodness. Ano sinagot mo dyan? Unit 1. Sandali, makikita nyo, di ba? Unit 1. Ito, Unit 2. Let me know if you're interested. Sabi mo, Tabutes, thank you. Ayan, naferan ka. Thank you po. May tinutuluyan na po ako. Okay, that's good, Sas. This is my best friends. I don't feel comfortable po kasi living alone. That place is good, but perhaps pwedeng gawing parang office. Yeah. So, nakikita ng taong bayan. So, ngayon, ang ano dito, ito yan, saan daw yung unit? Alam ko kung saan yung unit. Sa may BG, meron yan may mga... Ang unit kasi nito, dati kasi ako diyang tumira. Diyan sa building na yan. Sa Mandaluyong. Sa GA Towers. GA Towers, yun ba yun? Wait a minute, yun ba yung malapit sa HQ? Yeah. Okay. Dahil may-ari ng GA Towers na yan, yung may-ari na yan, tatay ng kabarkada ko nung high school. Na-meet ko yung babae dyan na maganda na husband and wife. Na-meet namin ni Mother Pebbles. Actually, yan yung nagbigay ng party sa kanya noong, basta nandiyan ako noon yung unang uwi ko.
So, mga kababayan, yung pinag-uusapan namin dito, sa isang tao, pareho ng phone number, di ba? Nag-match lahat, mga messages nakita ninyo. So, talagang, Kaya nga, Mm. kaya ang inaano ko, no, I don't need these things. That kung gusto ko lang yumaman, I think Maharlika even knows this, no? I'm pretty sure between me and Maharlika, I think Maharlika would have been would have been a billionaire, no? Kung kumpara sa akin, sa kanila. They give a lot of money. Yeah. Diyos ko Lord, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Marami silang pinamumudmod na pera kahit kanino. No? Kaya nga hindi nyo kami maloloko. Because you are that kind of people. Kaya nga, ang ano kasi dito is, ano ba yung prinsipyong pinaglalaban ninyo? May prinsipyo pa ba kayo? I don't think so. Yeah, speaking of that, namumudmod. Kasi yan nga yung isa sa sinabi ko na re-rewardan ka kanina na yung style ng policy nila is carrot and stick policy. They will offer you a reward para mag-connives ka, makipag-cooperate ka sa task na gagawin na gusto nila ipagawa sa'yo. Then if you decline, they will, do this. So I think yan yung nangyayari sa atin ngayon. Di ba? Yun yung nangyayari, di ba nga, nung lumabas nga ako dun sa issue nung February last year, di ba? Sabay-sabay tayo, ikaw, ako, sa si Pebbles, minessage nung isang may-ari ng troll farm. Yeah. Yung Star Image fan. Star Image siya, yeah. Ako, ang kinontak pa sa akin is yung common friend ko nung may-ari na yon. Can you imagine, tinawagan pa niya yung mga common friends namin para pilitin ako makipag-meeting sa kanya. At para, anong ang gagawin? Ikaw magkwento ina. Pare-paro ng issue natin. Meron tayong yung issue sa India yun, the same thing na parang may nangyayari sa isang village ba yun? Na Indian national. Actually, hindi ko naman kasi tinutukan yung issue na yun. Nasa Singapore ako noon eh. Tapos gusto pa makipagkita. Kasi alam ko na yun eh, na gagamitin nila sa atin yun. Against sa atin na ino-offeran tayo ng 500,000. 500,000, di ba in-offer sa'yo? Each yun. Tapos actually, nag-live selling kami noon ni Lady Boss sa Singapore nung nagme-message sa akin. Tapos gusto pa makipag-meet sa akin sa Singapore para iabot yung 500,000. At gusto, bibilin daw yung mga alas na binibenta namin